Ang ating cultural vision sa motherhood ay may impluwensya ng alamat at kuro-kuro na naghubog sa ating kaisipan ng walang conscious awareness. Ang idea rin natin sa pagiging ina ay nakaakibat sa imahe ng Virgin Mary, anuman ang ating relihiyon. Ito ay may malalim na connection sa ating idealistic beliefs tungkol sa pagmamahal. Ang pag-unawa sa pagmamahal ng isang ina through psychological lens ay binubuo ng complex blend ng biological instincts, emotional attachment, cultural influence, at societal expectation ay ang sinasabing humuhubog sa nararamdaman at aksyon ng isang ina sa kanyang anak. Ang mga tao ay isang complicated creature dahil sa kabila ng mga alam natin na dapat nakatangian ng isang ina, marami pa rin ang nagagawang saktan ang sariling dugo at laman. Nakakalungkot isipin na ang iba ay humahantong pa sa krimen. Ano naman ang kayang gawin ng isang ina na merong chronically ill child, kaya ba nitong kumitil ng buhay ng iba para madugtungan ang buhay ng sariling anak? Pinanganak si Mahin Kadiri noong 1977 sa Qazvin, na pinakamalaking city sa Central District ng Qazvin County. 95 miles northwest ng Iranian capital na Tehran, matatagpuan ang lungsod ng Qazvin. Located ito sa paanan ng Alborz Mountains at merong mahigit 400,000 katao. Ito ay mayaman sa cultural at historical significance. Sinasabing ito rin ay lugar kung saan maraming tao ang natatagpo ang wala ng buhay. Si Mahin ay pangatlo sa 8 magkakapatid, meron siyang 6 na kapatid na babae at nag-iisang kapatid na lalaki. Hindi rin ito nakapagtapos ng pag-aaral at nakatungtong lamang hanggang sa 3rd grade. Pinili rin itong maagang lumagay sa tahimik sa edad na 14. Sinasabing itinakwil ito ng kanyang pamilya dahil nagpakasal ito kay Ahmed na hindi gusto ng kanyang ama. Biniyayaan ng 2 anak na babae ang pagsasama ng mag-asawa. Sa kabila ng kakulangan sa edukasyon, ito ay kilala sa pagiging matalino, pagkakaroon ng complex personality, at matinding pagmamahal sa kanyang pamilya, lalo na sa disabled nitong anak na nagngangalang Fatima. Meron din siyang stable na marriage at magandang relasyon sa pamilya ng asawa. Kilala rin si Mahin sa pagiging magastos at kadalasang merong utang. Ito ay nitotolerate ng kanyang asawa noong simula, pero umabot na rin sa punto na ito ay hindi na makontrol ni Mahin, kaya tinanggalan ito ng financial support ng Mr. Hindi naman siya pinayagan ng ina na makuha ang pamanang iniwanan sa kanya ng ama, na maaari sanang makatulong sa kinahaharap niyang financial problem. Isang araw habang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin para magkapera, isang may edad na babae ang dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Agad nakuha ng mga suot nitong alahas ang atensyon ni Mahin. Dahil nawalan ito ng source of income para bayaran ang kanyang gabundok na utang, nagdesisyon si Mahin na ang pinakamadaling paraan para magkapera ay ang magnakaw, saka ibebenta ang kanyang mga nakuha. Ang unang crime ni Mahin ay nangyari noong 2006, kung saan pinagnakawan niya at pinatay ang isang matandang lalaki. Natagpuan ito sa ilalim ng tulay sa Qazvin. Agad din siyang naaresto at kinasuhan sa krimen. Gayunpaman walang sufficient evidence para ito ay mapatunayang guilty, kaya siya ay napawalang sala ng korte. Halos 3 taon ang pagitan ng isang katawan na naman ang natagpuan. Ang randomness ng mga pagpatay ay kadalasang hindi nagre-raise ng alarm, lalo na kung wala namang evidence na nagsasuggest na ito ay crime of passion. Sinimula ng mga pulis ang investigasyon ng mga similar femicide cases sa Iranian city na Qazvin noong February 16, 2008. Matapos makita ang isang walang buhay na katawan sa Minodir area, ayon na rin sa pag-utos ni Prosecutor Muhammad Bagher Elfat. Dinala rin ng mga special investigators ang mga kaso sa Tehran. Ang Tehran ay ang capital city ng bansang Iran. Ito ay 146 kilometers ang layo sa probinsya ng Qazvin. Sa ginawang interview sa ilang eyewitness malapit sa pangalawang crime scene, napag-alaman ng mga pulis na ang possible suspect ay nagdadrive ng isang Renault 5 na sasakyan na merong yellow o white na kulay. Sa simula pa lamang ng investigasyon, malinaw na ang mga biktima ay pinagkakatiwalaan ang kanilang killer, ayon na rin sa mga eyewitnesses na kanilang in-interview at sa mga evidence na nag-gather. Nabuo na rin ang alalahanin sa mga residente kung ano ang posibleng mangyari. Isang pattern ang lumabas, ang mga sumunod na biktima ay mga babae na nasa edad mid-50s hanggang sa early 70s at lahat din ng mga ito ay ni-strangle gamit ang kanilang sariling headscarves. Meron din sign ng robbery dahil ang kanilang mga valuable items na dala tulad ng alahas ay nawawala. Meron din nakikitang senyales na sila ay ni-drug at ni-target. Ang katotohanang ang mga biktima ay may mga edad na, suggest na ang killer ay may type. Marahil ang pagnanakaw ay bonus lamang sa halip na pangunahing motivation factor. Ang mga pulis ay nahaharap sa posibilidad na meron serial killer sa lugar. Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga natatagpo ang biktima, inaasahan ng mga pulis ang posibilidad na marami na rin itong nanakaw. Ang pagbebenta ng ganun kadaming mamahaling alahas ay nagre-require ng invoices.
Sinimulang i-track ng mga pulis ang mga stolen gold sa merkado, ganun din ang ilang CCTV cameras. Isang shoe print ang nakita sa headscarf ng isang biktima. Ito ay nagmatch sa isang brand ng sapatos na para sa mga babae. Patunay ito na ang perpetrator ay posibleng isang babae. Marami ring witness na nagsabing ito ay nagdadrive ng isang old model at light colors Renault car. Ni-inspect ng mga pulis ang mahigit sa 27,000 cars sa bansa, dahil niko-consider nila ang possibility na ang perpetrator ay maaaring hindi taga-Qazvin. Nagsimulang makuha ng mga cases ang atensyon ng media, dahil dito maraming nagkiklaim na meron silang importanteng information na makakatulong na masolve ang kaso. Nakaka-receive ang Qazvin Police ng maraming tips kada araw mula sa mga nagpapakilalang eyewitness, kasama na ang melodramatic account ng isang nagpakilalang biktima na maswerteng nakatakas sa killer matapos lumaban dito. Pero ito ay napatunayang isa lamang bogus. Hindi common sa tao ang gumawa ng istorya para magbigay ng false evidence sa mga pulis. Ito ay kadalasang ginagawa para makakuha ng atensyon, simpatsya, para idiin ang isang tao, at para hindi paghinala ang suspect sa isang krimen. Hindi lamang nito hinadlangan ang magandang flow ng investigation process, pero ito ay maaring mag-lead sa wrongful accusations and convictions. Bukod sa pagkasayang ng valuable time ng mga pulis na dapat ay nilalaan nila sa pag-solve ng crime, instead ito ay ginagamit nila sa pag-chase ng mga fake leads. Malinaw naman ang tire print na nakuha sa pangatlong crime scene. Mas nilawakan din ng mga otoridad ang investigasyon. Sinimulang imbestigahan ng Qazvin Intelligence Agency ang mga kasong related sa nakaw na sasakyan, coercion at iba pa. Hinihinala nila ang posibilidad na ang sasakyan ay involved sa iba pang krimen. Isang kaso ang nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Ito ay tungkol sa isang ginang na sinasabing ni abduct gamit ang Renault na sasakyan. Ang pangyayari din ay malapit sa isa pang crime scene. Ayon sa pahayag sa ginang na 60 years old, siya ay nakatakas sa killer nang bumisita sa Chahar Anbiya Shrine noong April 2, 2009. Isang babae di umano ang lumapit sa kanya habang siya ay nasa shrine at nagpaalam kung pwede siya nitong samahang magdasal. Napansin din umano nito ang kanyang suot na mga alahas at tinanong kung ano ang mas maganda, ang yellow or white gold. Nag-offer din itong ihatid ang matanda gamit ang Renault nito na nakapark sa malapit na kalsada. Hindi di umano siya naghinala sa simula hanggang sa alukin siya nito ng isang juice box na paulit-ulit din umano niyang tinanggihan. Mas naging mapilit din umano ang babae habang tumatagal kaya nagmakaawa na itong ibaba siya. Hindi siya nito pinapakinggan hanggang sinimulan niyang hampasin ang bintana ng sasakyan kaya napilitan itong huminto at hayaan siyang makalabas. Tumulong din ang ginang na gumawa ng fit rendering o digital portrait ng suspect, ayon sa binigay nitong description ng driver ng Renault. Sa kasamaang palad hindi rin nakuha ng ginang ang plate number. Pinayuhan din ng mga pulis ang babae na kung muli niyang makikita ang sasakyan, agad na tawagan ang mga otoridad. Nag-install din ang mga pulis ng CCTV camera sa paligid ng shrine dahil naniniwala ang mga investigador na maaring bumalik ang perpetrator para mangbiktima ulit. Nang puntahan ng police captain ang lugar para i-check kung gumagana ng maayos ang mga kamera, panandalian itong nagpark sa gilid ng kalsada. Doon siya nakatanggap ng ticket. Ang pangyayari ay nagbukas ng panibagong line ng inquiry. Nag-reach out ang mga police sa traffic enforcement kung meron silang natikitang Renault. Tulad ng kanilang hinala, merong ang nakitang parking ticket para sa isang Renault na ni-issue sa araw na sinabi ng eyewitness. Isang tawag naman ang natanggap ng mga pulis makalipas ang ilang araw. Ito ang biktimang nakaligtas sa kamay ng isang pinaghihinalaang serial killer. Ayon dito muli niyang nakita ang sasakyan at nakuha na nito ang plate number. Coincidentally, ang driver ng Renault ay ni-question din sa previous murder. Ang murder ng matandang lalaki na natagpuan sa ilalim ng tulay. Napag-alaman din na ang isang babaeng pinatay sa sakal sa bahay nito ay kamag-anak ng driver ng Renault. Ito ay ni-question din sa naturang krimen, ganun din ang ilan pang kamag-anak at kaibigan ng biktima. Nang pinakita sa nakaligtas na matanda ang larawan ng may-ari ng Renault, ni-confirm nito na ito ang babae na nakilala niya sa Chahat Anbiya Shrine at ang babaeng nag-offer na ihatid siya. Pumunta ang mga armadong police officer, kasama ang ilang female guards, sa tahanan ng kanilang suspect sa Minoodar District noong umaga ng May 19. Matapos ang masigasig na operasyon ng Qazvin Awareness Police na umabot ng 109 days. Inaresto ang 32 years old na si Mahin Kadiri bilang suspect sa mga krimen at ang asawa nito. Ang posibilidad na merong female serial killer ay una para sa Qazvin officer at sa history ng Iran. Sa simula ni dinay ni Mahin ang lahat ng akusasyon. Dinala si Mahin at ang asawa nito sa Minazdar District sa Minodar noong May 24. Kasunod ng transfer ng mga defendant sa Intelligence Bureau, sinimulan ang interrogation na pinangunahan ng Qazvin prosecutor at dalawa pang Qazvin criminal investigator.
Inamin ni Mahin na siya ay nagnanakaw para masustentuhan ang treatment ng kanyang may sakit na anak. Sa pangalawang beses na pagtatangkaan ng mga pulis na kausapin ito, nilatag sa harapan niya ang maraming evidence na nagsasabing siya ay involved. Tulad ng yellow powder na nakuha sa bahay nito, nakaparehas ng anesthetic substance na ginamit sa mga biktima. Nakita sa ginawang search sa tahanan ng 31 years old na si Mahin ang ilang newspaper clipping sa kanyang krimen at ilang article tungkol sa Paris serial killer. Isa sa mga sapatos nito ay nagmatch sa shoe print na nakita sa headscarf ng isang biktima. Ilang resibo rin ng pagbebenta ng ginto ang nakita during search. Isang gamit din ng isang biktima ang nakuha sa posesyon ni Mahin. Ang katulad namang adhesive tape na nakuha sa isang crime scene ay natagpuan din sa sasakyan ng babae. Na-uncover din ng forensic examination ang ilang traces ng dugo sa sasakyan ni Mahin gamit ang special laser light. Tinangka din umanong linisin ang mga ito pero sa kasamaang palad hindi siya nagtagumpay. Kahit na ni-acknowledge ni Mahin ang pagkakaroon ng dugo sa kanyang sasakyan, mariin naman nitong iginiit na ito ay galing di umano sa mga karneng binili nito. Ayon sa examination dito, ito ay napatunayang dugo ng tao at hindi sa hayop na tulad ng nikiklaim ng babae. Dahil sa mga matitibay na evidence laban sa kanya, nagsimulang mag-confess si Mahin. Pero ito ay umamin sa 5 murder cases lamang. Sa kabila ng patong-patong na evidence, hindi nito inamin ang pagpatay sa kanyang aunt-in-law. Sigurado ang mga pulis na siya ang pumatay sa ginang. Ang denial ni Mahin ay maaaring dahil sa concern nito kung sino ang mag-aalaga sa kanyang mga anak na isa ay merong cerebral palsy. Ang biktima ay kapatid ng biyenan ng babae. Ito lang din umano ang kamag-anak na tumutulong sa babae sa kanyang sitwasyon, kaya understandable na hindi nito kayang akuin ang krimen sa kabila ng mga evidence. Nang masigurado na isa sa kanyang mga kapatid ang mangangalaga sa kanyang mga anak, si Mahin ay umamin rin sa naturang krimen. Ni-question din ng mga pulis ang posibilidad na kinaya nitong mag-isa lahat ng krimen. Pinaghihinalaan na siya ay may partner sa kanyang mga ginawang pagpaslang. Ang asawa nito ang malamang nakasabwat. Sa kabila ng insistence ni Mahin na siya lamang mag-isa ang gumawa ng mga krimen, hindi naman ito pinaniwalaan ng mga otoridad. Hindi common ang pagkakaroon ng babae na sole perpetrator, na ginagawa ang lahat mag-isa, mula sa pagpili ng biktima, pagpatay, at pagdidispose ng mga evidence. Nagdesisyon ang mga investigador na gumawa ng reconstruction ng crime scene, ayon na rin sa confession ni Mahin. Mula sa pag-pick up ng biktima, kung saan niya dinadala ang mga ito, hanggang sa actual na krimen. The detail add up, si Mahin Kadiri nga ang serial killer, at ginawa niyang lahat ng ito mag-isa. Isang lalaki rin ang napawalang sala ng aminin ni Mahin, ang pagpatay sa matandang lalaking natagpuan sa ilalim ng tulay, noong 2006. Nag-release naman ng pahayag ang isang official sa Homeland News reporter. Ayon sa statement, ang akusado ay financially motivated para isagawa ang mga krimen. Tina-target din umano nito ang mga may edad ng babae dahil sila ay mahihina na at hindi na makakalaban. Ang paraan din umano ng pagpili nito sa kanyang biktima ay nakadepende sa mga suot nitong alahas o mamahaling ornaments. Kinasuhan si Mahin Kadiri ng 6 count ng premeditated murder at 6 counts of robbery. Ang modus operandi ni Mahin ay ang pagdadrive nito sa paligid ng Imamzades o Shah Islam Shah gamit ang kanyang yellow Renault car sa Qazvin. Ginagawa niya ito para humanap ng kanyang biktima, mga matatandang babae na merong suot na golden ornaments or similar jewelry. Matapos makapili ng biktima, ni-o-offeran niya itong ihahatid sa kanilang bahay. Madalas din niyang i-compliment ang mga ito sa pagiging mabait o kaya ay ang mga ito ay nagpapaalala sa kanyang sariling ina sa kaaaluki ng juice box na merong halong anesthetic. Pag ang kanyang biktima ay paralyzed na at hindi na kayang lumaban, sa kanya ito sasakalin gamit ang mga headscarf nito o ang kanyang kamay. Sinasabing ang una nitong biktima ay nahulog sa sasakyan dahil ito ay nakaupo sa front seat. Kaya sa mga sumunod niyang krimen, sinisigurado niya sa likod ito upo, kung saan hindi rin gaanong kita ng mga dumadaan ang kanyang ginagawa. Nagpaunlak din ito ng interview sa isang weekly newspaper na Irandok noong July 6, 2009. Ayon dito, ang pangunahing motivation niya sa pagpatay ay financial. Sinasabing meron siyang utang na umaabot ng 25 million Iranian rial o mahigit 33,000 pesos. Ang method of killing din umano niya ay hindi galing sa special place. Ito daw ay kombinasyon ng mga ideya na nakukuha niya sa panunood ng television, pagbabasa ng magazines, newspaper, at libro. Ayon pa dito, iba-iba daw ang reaksyon ng mga tao sa magkakaibang sitwasyon. Maaari daw nating sabihin na kahit kailan hindi tayo magko-commit ng krimen, hanggang sa malagay tayo sa sitwasyon na iyon lamang ang ating choice. Kapag tayo di umano ay naipit sa sitwasyon at meron matinding pressure na kaakibat, nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin akalaing kaya nating gawin. Kung ibinigay di umano ng kanyang ina ang pamana ng kanyang ama sa kanya, hindi umano siya nalugmok at nagkabaon-baon sa utang.
Hindi rin umano ginagampanan ng kanyang asawa ang tungkulin nito bilang mabuting provider. Inamin din nito na ang pakiramdam pagkatapos kumitil ng buhay ay addictive. Nakakatulog na rin di umano siya matapos siyang mag-confess dahil nabawasan ang burden na matagal na niyang dinadala. Inilarawan siya ng mga newspaper at ilang tao bilang hornless giant, isang monster, at human from Mars, pero sa katotohanan kahit siya ay hindi makapaniwala na nagawa niyang pumatay, ito animoy isang panaginip lang. Hirap din umano ang kanyang pamilya at mga kaibigan na paniwalaan ang lahat. Kada darating ng time ng pagsingil sa kanya, mahirap man daw pero kailangan niyang gawin. At kung hindi siya nahuli gagawin di umano niya ito ng paulit-ulit hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Dahil ang Imamzade na isang village sa Karak ng Eshargo Rural District na malapit sa shrine, ito daw ay magandang lugar para humanap ng kanyang biktima. Kung siya di umano ang magbibigay ng sentensya sa sarili, papatawan niya ng kamatayan ang sarili ng 6 na beses. Humingi rin ito ng patawad sa pamilya ng kanyang mga biktima na tinanggalan niya ng mga ina. Ayon kay Prosecutor Muhammad Baker Olfat, umamin si Mahin na ginamit niya ang mga novel ni Agatha Christie para hindi siya mahuli bago at matapos ang krimen. Bagaman hindi pa natutukoy kung anong novel ni Agatha Christie ang inspiration ni Mahin. Maraming nakakaalam na marami itong istorya na gumagamit ng drugs para ma-incapacitate ang biktima. Gayunpaman, ang kilalang British writer na namatay noong 1997 ay mahal ng mga Iranians. Nibisita rin ito ang bansang Iran ng ilang beses at pinili ang Shiraz sa isa sa kanyang libro na pinamagatang The House of Shiraz. Kaya din umano niya nagawa ang mga krimen ay dahil sa matinding galit na nararamdaman sa sariling ina dahil sa paglalagay nito sa kanya sa mahirap na financial situation. Ayon kay Qazvin Police Chief na si Ali Akbar Hedayati, tinatarget di umano nito ang mga babaeng nagpapaalala sa kanyang sariling ina. Sinasabing pinatay din nito ang kanyang landlord. Ginagawa rin di umano nito lahat ng pagpaplano sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga biktima rin ay nasa mga edad 51 hanggang 66. Ayon sa kapatid na babae ni Mahin, never din umanong nag-complain ang kapatid sa naging buhay nito, kahit na nagkaroon ito ng pangalawang anak na merong cerebral palsy. Hindi rin di umano nila alam ang naging buhay nito hanggang sa namatay ang kanilang ama. Ayon sa anak na lalaki ni Kimia, na 52 years old victim ni Mahin, madami di umanong nakakita dito sa Imamzade bandang 3 hanggang 5 ng hapon. Nang hindi umuwi ang ginang nang nagsimulang dumilim ang paligid, nagdesisyon ang pamilya nito na hanapin na ang babae. Ang sumunod na pagkakataon na nakita nila ang ina ay wala na itong buhay. Isang kapitbahay naman ni Mahin ang nagsabing, araw-araw umaalis ang babae kasama ang bunsong anak bandang alas 6:30 ng umaga at bumabalik ng gabi na. Nang tinanong daw niya ito, sinabi ng babae na doon din siya nagtatrabaho sa klinik kung saan ginagawa ang treatment ng kanyang anak. Ang iba pa nitong mga kapitbahay ay nagsabing hindi daw ito nakikihalubilo sa iba at animoy laging nagmamadali. Wala rin silang nakikitang kamag-anak na bumibisita sa maliit na pamilya. Ang asawa daw nitong si Ahmed ay isa ring tahimik na tao na madalas nilang nakikitang nakasakay sa motorsiklo nito. Mababakas din umano sa kilos ng mag-asawa na hindi na maganda ang kanilang pagsasama. Siya ay napatunayang guilty sa lahat ng charges. Nasentensyahan siya ng kamatayan sa murders at 24 months imprisonment at 74 time na hampas ng latigo sa robbery charges. Matapos hindi magsumiti ng apela sa kanyang sentensya, si Mahin Kadiri ay binitay sa Qazvin Central Prison noong December 20, 2010. Sinasabing ang bitay kay Mahin ay pang 151 na execution na ginawa sa bansang Iran sa taong 2010, meron naman naganap na 270 execution noong 2009. Katulad ng China, Saudi Arabia, at United States, ang Iran ay isa sa mga bansa na may mataas na number ng execution kada taon. Ayon sa Islamic Republic, ang death penalty ay essential para ma-maintain ang law and order. Ito rin di umano ipinapatupad lamang matapos ang lahat ng judicial proceedings. Ang mga kasong murder, SA, armed robbery, drug trafficking, at adultery ay punishable ng death sa bansang Iran. Isang documentary naman ang ginawa hango sa buhay ng babae na pinamagatang Mahin. Ito ay ni-direct ni Muhammad Hossein Hedari at ni-produce ng The Alja Art Media Organization. Ang naturang documentary din ay humakot ng mga awards tulad ng Best Film, Best Director, at Best Artistic Achievement sa 70th Shar International Film Festival. Nakatanggap din ito ng second place for Best Film Award sa Haghaihat Film Festival. Ang istorya ni Mahin Kadiri ay patunay na merong iba't ibang ina sa mundo. Si Mahin nakakayaning gawin ang lahat, maging ang pumatay para madugtungan ang buhay ng kanyang minamahal na anak, at ang ina ni Mahin na handa siyang tiisin kahit na magkasira-sira ang kanyang buhay.